Magandang hapon po mga kapatiran po sa CLF. Ngayon po ay sa ika-29 na season na po tayo ng ating prayer and fasting po. At ang na-assign po sa akin sa araw na ito ay tungkol po sa Deuteronomio 32 verse 4. At ang atin pong paksa ay ang ating amazing God. Yan po. Kahanga-hangang Diyos, kamangha-manghang Diyos, kagilagilalas na Diyos. Siya po ang ating Diyos. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Excuse po. Ako po'y mananalangin po muna. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. At ako po ay nagpapasalamat, Panginoon, na ako po ay binigyan mo po muli ng opportunity na makapagbahagi, Panginoon, ng mga salita mo, O Diyos, na magpapalakas po sa amin. Hinihiling ko po, Ama, na samahan po ninyo ako, gabayan po ninyo sa aking pagbabahagi, O God. Gabayan po ninyo ako ng iyong banal na Santong Espiritu at pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig, nanonood sa oras na ito, Panginoon. Nawa po, Ama, ang aming pagbubulayan ay tunay nga pong maging kalakasan po namin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy naming maparangalan, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Ang paksa pong na-assign po sa akin ay ang Deuteronomio 32 verse 4. Sabi po, si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya'y Diyos ng tapat at makatuwiran. Yan po ang ang katangian po ng ating Diyos. Sabi po ay, siya po ay batong tanggulan. Pagtungkol po sa bato ay napakarami po ng ipakahulugan dito, kagaya po sa cornerstone o pundasyon po. Ito po yung nagdadala po ng kung sa bahay po ay siya po yung nagpapatatag sa bahay o building. Yun pong cornerstone or pundasyon. Yan po ang sinasagisag po ng ating Diyos na si Yahweh sa ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano po, siya po yung batong matatag na ating sinasandigan. Siya po yung ating kublihan. Ayan. May kanta nga po dyan na sabi, kublihan ko'y ikaw. Ayan. Kaya po, talaga pong ang ating Panginoon ay isa pong talaga pong matibay na batong tanggulan. Matibay na batong kublihan na sa panahon po ng bagabag o sa panahon na ang bagyo ay dumarating, ang katatagan po ng batong ito ang siya po nating pag-asa. Napakabuti po ng ating Diyos na patuloy po tayong kinakausap, ini-inspired at patuloy na pinaparamdam niya sa atin na siya yung ating tanggulan. At sabi po, karugtong po nito ay ang mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan. At may binasa din po ako dito tungkol sa pagiging makatarungang Diyos. Sabi po sa awit 19:7 sabi, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ito po yung makikita po natin na ang Diyos po ay talagang wala po tayong makikitang kapintasan sa pagiging Diyos niya. Kaya po sa kanya po tayo nangahawak. Kasi po kung sa tao, kahit po sabihin natin mabait, maayos ang pakikitungo sa atin, pero hindi pa rin po natin pwedeng isalig sa kanya yung ating mga, sabi nga, yung ating pag-asa. Kasi po, ang tao po ay hindi sapat maliban po sa ating Panginoon. At ang sabi
walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan. Yun nga po yung tinatalakay dito sa awit 19. Sabi, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ito po yung katotohanan sa mga salita ng Diyos na makakapag-assured po tayo talaga na habang nakakapit po tayo sa Panginoon or habang hinahawakan po tayo ng Diyos, makakapagtiwala po talaga tayo sa Kanya. At sabi, ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan. Yan. At nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Payak na isipan. Simpleng kaisipan. Ako po, bagamat wala po akong tinapos sa pag-aaral, bagamat mababa lamang po yung aking pinag-aralan, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po, ang nakakatuwa po sa Panginoon kasi kahit napakababa ng pinag-aralan ng isang tao, kapag po natuto po na magsalig sa Panginoon ng kanyang mga kaisipan, hindi po nahahalata na wala kang pinag-aralan. Hindi po nahalata. Bakit po? Kasi po, binibigyan niya po tayo ng karunungan. Natututo po tayo na makitungo ng maayos sa ating kapwa, kung paano po tayong kikilos, kung paano tayong magsasalita, na hindi po kagaya ng minsan kahit po may pinag-aralan ng tao. Kapag hindi po niya kilala ang Diyos, yung Diyos na buhay, yung Diyos na nagbabago ng buhay, hindi po siya makapamuhay ng sabi nga ay may karunungan. Iba po kasi yung meron kang karunungan na inimpart ang Panginoon sa iyo kasi po hindi ka madaling madala ng galit. Kapag may naririnig kang negative, hindi ka madaling madala ng galit. Hindi ka madaling maloko. Hindi ko ba naano po natin sa mga balita na nai-scam sila, naghahangad po sila ng madaling kumita. Parang wala ho silang guidance na naiisip ba nila na yung mga scammer ay yun talaga yung strategy na pag-iisipan nila kung paano kanilang lolokohin. Ikaw naman, di ka na nag-isip. Basta isip mo na lang ay kumita, lumaki yung pera mo. Pero ang Panginoon, iba po. Iba po silang magbigay ng wisdom sa kanyang mga anak. Kapag ho dumadating sa atin yung mga gano'n na parang katukso-tukso na, nagpipray na po tayo. At makikita po natin talaga na ang Diyos po natin ay mapagkakatiwalaan talaga sa mga panahon na sabi nga, kailangan natin ng karunungan doon sa mga decision makings natin, doon sa paano nating ididil yung mga problema. Excuse po. Ang Diyos po talaga yung masasabi po natin na nagbibigay po sa atin ng karunungan. Doon sa ating mga, sabi nga ay napakapayak na kaisipan, napakasimpleng kaisipan, ay ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Salamat po sa Panginoon talaga. At sabi rin po dito sa ating binasa, sabi, siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Ayan, mababasa rin po natin yan dito sa awit 91. Sundan niyo po ako sa awit 91. 91, sabi po, mula sa 4 hanggang, babasahin ko na po hanggang 16. Sabi po sa awit 91, ay ano ko na po, babuuin ko na. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi ka kay Yahweh, mugkat kanlungan, muog at kanlungan. Ayan po. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Matapat po ang ating Panginoon. Excuse po.
Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Yan po, naranasan po natin yan dun sa panahon ng COVID na kabila ang balita na namatay yung ganito, namatay yung si ganon, na makikita nyo sa TV na nakapila na po yung mga ikikremate na hindi na mga daugaga yung sa mga crematorium. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat ang kanyang mga anak ay nahandun po. Nahandun po ang pag-iingat, sabi. Excuse po. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Napatunayan po natin ito nung panahon po ng COVID na talagang nakakapangamba kasi nasa hangin na eh. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Although meron naman din pong nagkasakit, pero sa awa po ng Panginoon, hindi niya pinabayaan na humantong po yun sa kamatayan. At sabi po sa verse 8, ikay magmamasid at sa panonood mapapatunayan yung makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang ulit. At ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ikay tatagubilin, saan mang dako maparoon tiyak ang iingatan. Sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leong bagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Ang Diyos po natin ay tapat, pero may requirement po. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. So, tayo po bilang mga kumikilala sa Panginoon ay hinahanapan niya ng katapatan. Sabi, at ang pangako naman po niya ay iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Iingatan niya po tayo. Tayo na kumikilala sa Kanya bilang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na sabi nga po ay awesome, kagilagilalas, kamangha-mangha. Siya po yun. At sabi po, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Verse 16, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Hindi po ba makikita po natin dito sa ating mga binasa na ang Diyos po natin ay napakatapat na Diyos at siya po ay pwede po nating maging kublihan. Siya po yung matibay na muog na ating sandigan. Kaya po ang ating Diyos po ay tunay nga pong kahanga-hanga, wala po siyang kapantay. Kinakailangan na lamang po natin ay lubos po tayong magtiwala sa Kanya. Sa araw-araw po ay paulit-ulit po nating balikan ang lahat po ng ginagawa niya sa ating mga buhay at makikita po natin maiiyak na lamang po tayo hindi dahil tayo nalulungkot kundi tayo po ay sobrang nagagalak sapagkat mayroon po tayong Diyos na tagapagligtas. Sabi nga po, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Sa akin po, subok na subok ko po ang Panginoon. Kapag po halimbawa po ay dumadating po, sabi ko nga, nauubusan naman din po talaga. Dumadating po yung panahon na yon dahil po minsan may mga tao kang dapat tulungan at hindi mo sila kayang tiisin, hindi mo pwede sabihin na wala kasi kung pera, hindi po talaga kasi hindi mo naman talaga pwede sabihin wala kung meron ka.
Pero minsan po yung merong pera na yon ay may pinaglalaanan at naka-budget. Naka-budget po sa hanggang sa makasweldo ulit yung mga anak ko. Pero dumadating yung panahon na kinakailangan mong tumulong at pag tumulong ka, pagkatapos ng sasabihin mo sa Panginoon, Lord, alam mo na po wala na po akong pera. Ganun po kasimple. Sabihin ko, Lord, wala na po akong pera, bahala na po kayo. Alam niyo po, ang isang nakakatuwa po sa Panginoon, nakakagalak po ng puso ay talaga po naman, bago po matapos ang araw, para po bang ibinulong po ng Diyos dun sa mga anak ko na kailangan nilang magpadala. Bigla na lang po sasabihin ng anak kong si Janet, Nay, may padala daw sa'yo si Kuya, bibigay sa'yo mamaya lang. Nakaka-amaze po si God kasi po, sabi ko nga, naku Lord, grabe ka talaga. Talagang sobra ako namamangha sa'yo. Hindi pa, kasi hindi ko ako dumadaing, hindi po ako nanghihingi. Kahit po wala na akong pera, hindi po ako nanghihingi talaga. Minsan po si Gina, yung kapatid ko, halimbawa po may tinulungan ako, sabihin ko kay Tita Gina, Ging, ala na akong pera kasi may binigyan ako ng tulong. Tapos sasabihin ni Gina, hayaan mo lang yan, Tiche, magkakapera din tayo. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, hindi naman ako nag-aalala. Tapos po nakakatuwa po sasabihin naman, maya-maya po sasabihin naman ng kapatid ko, alam mo, Tiche, yung matagal na namin hinihintay, nandito na. Ma-amaze po kayo talaga. Nakaka-amaze po talaga ang Panginoon na hindi kayo matatakot tumulong kasi alam mo na may ginagawa siya. Tinitingnan lang niya kung saan ka nakatingin, doon sa kamay mo na may hawak na pera o doon sa Diyos na pinagmumula ng pera. Doon sa Diyos na pinagmumula ng lahat. Kaya po talagang ako po talagang masasabi ko po, magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat ang pangako niya po ay hindi po niya sinisira. Sabi po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun po ang salita ng Diyos. At hindi po yun nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya po ang ating kamangha-manghang Diyos at wala po siyang katulad. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Ama na mga salita mo o Diyos, ang mga karangalan na nararapat sa iyo ay akin pong inihayag, Panginoon. Salamat po sa oras na ito o Diyos na natapos ko po ang bidyong ito, Panginoon, na bagamat ilang araw ko na pong sinusubukang makapag-video ay ngayon lamang po ito natapos at kahit po sa oras na bago nangyari ito ay napakaraming ginawa ang kalaban na maudlot po ito, Panginoon. Pero salamat po, Ama. Salamat po ng maraming marami, O Diyos, na naiayos na po ang bidyong ito at nawa po ay magdala ito ng kagalakan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama. Tunay nga po, isa kang kamanghamanghang Diyos, Ama. At sa iyo ko po yung nagkakatiwala, Panginoon, ng aking mga kapatiran, Ama, na may mga karamdaman, na hindi ko man po masabi, Panginoon, ay kilala mo po sila. Ikaw po yung aming Jehovah Rapha, O God. Patuloy, Ama, na ikaw po yung magpagaling sa kanila, magpalakas sa kanila, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, ng mga nangangailangan, ang dumaranas ng gutom, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang aming Jehovah Jireh, O God. Ikaw po yung aming tumutugon, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ama, tugudin po niyang pangangailangan ng bawat isang mga anak mo at huwag mo po silang pababayaan, O God. Pagpalain mong patuloy ang CLF Churches, Panginoon, ang CLF Valenzuela, CLF Batangas, CLF Malabon, CLF Nabotas, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga anak mo na ginagamit mong patuloy upang ang mga churches na ito, Panginoon, ay patuloy na makapaghayag ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo yung mga missions, Panginoon, lalo na po ang missions na ginagawa po ng CLF Malabon, Ama. Patuloy na pagpalain mo ito, pagpatuloy na ang mga kaluluwa o Diyos ay maabot, Panginoon, ng iyong mga anak at ikaw po yung mag-sustain, Ama, ng lakas, maging ng finances para sa misyong ito, Panginoon. Gumamit po kayo, humipog po kayo ng mga tao na siyang gagamitin mong daluyan ng pagpapala para sa mga kaluluwang ito, Panginoon. Palakasin mo po ang aming mga workers, Ama, ang aming mga kapastoran, O God. At patuloy, Ama, na maihayag ang kaluwalhatian mo kung gaano ka
o kausap, Panginoon, kung gaano kakahanga-hangang Diyos, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas na sa kabila ng mga nararanasan, Panginoon, na kahirapan. Ama, alam po namin hindi mo po pababayaan ang bansang ito na kung saan naroon ang mga anak mo, Lord. Iingatan po ninyo ang bansang ito, Ama. Alang-alang po sa iyong mga anak. Maraming salamat, Ama. Ito pong aking dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po.